Nasa linya po natin si Mr. David Sison, Pangulo ng Restaurant Owners Association of the Philippines. Magkamag-anak ko ba tayo? Ginoong David, ano yung si Connie? Hi, Hello po. Connie. Hi, Sir David. Magandang umaga, Igan, Connie. Good morning. Nice to be here. Thank you Oo. thank you for having me. Ramdam nyo na ba ang epekto o dumidiskarte kayo na half price? Alam niyo, may mga diskarte. Para lang di magtaas ng presyo sa menu nyo, di ba? So, kamusta ang epekto nitong ating Logistics crisis? and production cost. Sa aming mga magandang umaga again, Good Igan, morning, Connie. oo. Sa aming mga restaurant owners, actually nung nung nag-umpisa pa lang yung gera, na kami, parang worried na kami kasi kahit hindi pa tumataas yung presyo ng LPG sa atin, yung mga petroleum saka yung gas, nagsisitaasa na yung mga costs natin, lalo na yung mga imported galing sa ibang bansa, ay nagsisitaasa na. Pero syempre, kaming mga restaurant owners, kahit nagtataas yung mga cost ng bilihin, lalo na yung mga cost ng produkto namin, hindi naman namin siya pwedeng ipasa sa customers ng ganun-ganun lang. So alam na namin na mayroon talagang krisis na nangyayari, mas na magnify lang dahil lumabas na sa news na ito na, nung ginera na yung Iran. So kami po ay naghahanda, although sa tingin namin na hindi pa naman ganun kadirekta, namin nararamdaman yung pagtaas ng gas. Unti-unti na po siyang kumakain sa mga margins ng mga restaurant owners. And nararamdaman din namin po, itong March, nakita namin na medyo, ako po sa restaurant ko, napansin ko personally, ang pagbaba ng foot traffic, although hindi naman sa level ng, syempre tulad ng pandemic, no? Ito naman ay gradual nakikita namin yung pagbawas ng tao. Pero nakikita namin, optimistic pa rin naman kami, lalo na mag-Holy Week, magbabakasyon tayo, tapos it's gonna be a long weekend. Tayo namang mga Pinoy, resilient tayo, no? So, kahit may krisis sa ibang bansa, pa rin tayo. Go pa rin tayo. Okay. No? Mr. Sison, sa restaurant, ano direktang unang-unang naapektuhan? Siyempre, ang LPG po, no? LPG yung tinatawag kasi natin yung puso ng kusina natin, no? Okay. So, pag tumaas yung presyo ng crudo at ng LPG, tinatamaan dalawa, no? Dalawang paraan yan eh. Una, yung gastos namin sa pagluluto, syempre tumataas. Pangalawa, yung logistics sa delivery ng mga sangkap namin, no, nagiging mas mahal din. Kasi syempre yung cost tumataas eh. Pero sa panig po ng mga customer, may napansin ka bang konti na muna pumupunta ngayon dahil nagtitipid nga? Napansin po namin ngayong buwan ng Marso, no? Kasi alam natin, parang lalo na kung yung customers natin ay biglang natamaan sa pagtaas ng gas. Kasi nakita natin yung budget na naka-allocate. Kung kakain sila sa labas, i-allocate na lang, syempre unahin nila. Kung yung gasolina. Necessity, no? Or ano. So napansin po namin na may sa akin po parang 10% po yung nababawasan ng foot traffic na ine-expect namin. So yun yung direct impact na actually sa impact na yun hindi pa namin gaano karamdam. Ang kinakatakutan namin is, and I think kinakatakutan ng lahat is hindi natin alam kailan ba talaga ito matatapos. Yun hindi nga natin po. yun yung actually yung peace of mind po yung nawala kasi. At ang problema, pati yung security of tenure ng mga staff mo. Yun po, ay nako. Di ba? Yung sa staff naman po, wala naman pong sa ngayon, yan po yung hindi namin, kasi as much as possible, kung nagsasacrifice po kami, sacrifice po lahat. Para lang walang staff na maalis or matanggal. Yes. So, sabi nga nila kung pwede naman yung mamulupot ka muna kung maliit ang kumot mo, no? Tama. So, ganun muna. So, pero hindi naman ba nag-suffer yung servings like nawala na yung unlimited rice o yung volume ng mga diba? ulam, hindi naman nagsasuffer?
Sa tingin ko po, alam niyo po ang restaurant kasi syempre, yung food, yan yung pinakaayaw ng mga restaurant owners na i-sacrifice. Oo, Kasi, oo naman. Quality. ano yan, image niyo po yan eh. Yes, yes. Brand niyo po yan. So sa tingin ko yan po yung dapat na huli ay alam mo sa industriya ng restaurant. Customer yung kumbaga, hindi pwedeng ipapakita mo sa customer na nagbabawas ka ng pagkain, nagtitipid ka. Yan yung ina-embrace natin sa industry eh. So yun yung sa tingin ko na hindi dapat gawin Dapat. ng kahit Okay. sinong restaurant owner. Oo, pero after pandemic, Sir David, nakita ko iba yung advertising photo kaysa doon sa actual na Merong lumiit. Ang ganda ng mga photo, di ba? mayroon daw misrepresentation. Lumiit talaga. Oh. Yun naman po ay ibang usapan na po yun. Pwede Sir. natin pag-usapan na ibang tayo? ibang araw yung Part 2, part 2. Oo. Sir, ako tanong ko isa lang. Kasi syempre with Opo. all of this, Sir David, may mga nanghihingi bang empleyado sa inyo ng dagdag para sa kanilang transportasyon? Kasi ano yan di ba parang Actually, sabi nga opo. tulong-tulong o minsan baka nagkukusa na rin ho kayo mga restaurant owners para lang makapasok sila ng with ease ba? Hindi ba? Hindi sila nangangamba o baka mawalan kayo ng staff one day dahil hindi makapasok on time, may mga ganon. Meron ba kayong mga ganong programa para sa kanila? So sa akin po ngayon, dalawa po yung programa kasi syempre yung programa namin is isa po sa head office namin that we are strongly considering implementing a 4-day work week. Okay. Lalo na yung mga empleyado namin na talagang gumagamit ng sasakyan, naapektuhan sila. Tapos yung sa ibang staff naman namin sa restaurant na gumagamit ng daily, yung ating mga pampublikong sasakyan, sa ngayon, hindi pa naman sila, handa po kami na tumulong sa kanila. Pero sa ngayon po kasi since yung mga pampublikong sasakyan, sa tingin ko hindi naman ganun kaagad kataas, hindi tulad ng gasolina ng mga pang-pribadong sasakyan. Sir, mataas na. Yung traditional yung sa public jeepney. Sa traditional jeepney, may Piso. piso Opo. ang in-increase. Yung sa mga modern jeepney, 2 piso. Ang bus, 2 Opo, piso. opo. 3 piso sa city bus na may aircon. I mean, for an ordinary employee po, talagang mabigat ho yun. Meron ho Opo, ba I kayong, understand. baka may nanghihingi na kasi sa inyo ng transpo allowance na dagdag? So sa amin po, parang yun po yung yun yung, I think, even sa RESOP, sa restaurant owners, Opo. that is something that we are considering to give Yes, oo. an allowance. Sa tingin ko dapat yung mga employer mas maging proactive lalo na Yeah. sa mga ganyang bagay. At least may peace of mind. So, kumbaga lahat po may peace of mind po tayo. Okay. And nakikita naman namin na yung impact sa employer, hindi naman, malaki siya. Pero yung Tulong-tulong yung na return lang. naman nun is tenfold, no? Yes. Okay. Ayan, Sir. Sir David, Thank you, Sir may part 2 David. tayo ha. Yung mga... Sir, thank Marami you. ako ikukwento sa inyo, Igan. Oh, please, Na please. nangyari kasi sa akin yun eh. Oo. Kaya masishare ko sa inyo and kung paano rin dapat i-handle yung mga ganun bagay. Okay. Ayan. Sige po, Thank you. Igan, Connie, maraming salamat. Ingat ka, ingat ka. Morning. Salamat. Sir, thank you, Sir David Pinsan Season. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. Bye. Ininsan Okay. na. Thank you, thank you. Balitang ha. Hilingan, walang pinoprotektahan.